Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Isang panukalang batas ang inihain sa Kamara na magbibigay daan upang tuluyang mapaimbestigahan ng International Criminal Court o ICC ang bloody drug war ng nagdaang Duterte administration. Sa kabila nito, iginigiit ng kampo ni Duterte na hindi ito makikipag-ugnayan pa sa naturang Hague-based tribunal dahil 2019 pa raw nang kumalas ang Pilipinas mula rito. May balitang A to Z, si Ian Maghanoy. Muling nabuhayan ng loob si Randy De Los Santos para makamit ang hustisya sa pagkamatay ng kanyang pamangking si Kian De Los Santos na kabilang sa halos 6,000 biktima ng drug war ng nagdaang Duterte administration. Nakakataba po ng puso dahil may isa na tumindig upang isulong, no, na tingnan na. Kasi kung wala naman hong itinatago, bakit ho tayo tira parang ilang na ilang? Isinusulong kasi ngayon sa Kamara ang panukalang batas o House Bill 1477 na siyang nagbibigay daan upang tuluyang makipag-ugnayan ang Pilipinas sa International Criminal Court nang sa gayon ay maitulak ang investigasyon sa drug war. Ayon sa author ng panukalang batas na si House Human Rights Panel Chairman at Manila City 6th District Representative Benny Abante. Now, the House Resolution 1477 reflects the duties commitment or the country's commitments to what? First of all, upholding the rule of law. Noong Agosto, matapos namin magpulong kay Presidente, sinabi na ni Presidente, tapos na ang engagement namin sa ICC, hindi tayo makipagtulungan dahil ito ay hindi na tayo miyembro, wala na jurisdiction ng ICC. Bagay na suportado naman ni Justice Secretary Crispin Remulla. Gayunpaman, una nang binigyang diin ng kalihim na kailangan muna itong sumailalim sa kritikal na pagbubusisi lalo't hindi na umano kasapi ang Pilipinas sa ICC. Naniniwala po ako sa mga binigkas na salita ng Presidente, lalong-lalo na doon sa hindi pagtutulungan sa ICC dahil hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, 4 na beses ko siya nalagyan ng footnote kung kailan siya nagsabing hindi na siya makikipagtulungan. Bakit biglang nabago ngayon? Pati ang tono ng Justice Secretary. So by cooperating with the International Criminal Court, even after our withdrawal from the Rome Statute, we demonstrate that no one is above the law and we are accountable for our actions. You see? So this solution is about principles. Sa ilalim ng drug war ni Duterte, mahigit 6,000 individual ang namatay sa mga drug operation noong nakaraang taon. Hindi pa kasama sa bilang na ito ang mga namatay sa kamay ng mga vigilante na una nang sinabi ng Commission on Human Rights na tinatayang nasa 27 hanggang 30,000 deaths. Sa kabila ng banat ng kampo ni Digong, iginiit ng kongresistang wala siyang dahilan para gumanti sa dating Pangulo dahil hindi naman siya nito kinanti. No, it's not. It's not a mere retaliation to the former president. I still believe in the former president's leadership. You see, I have supported the former president when he was president. Bakit ako mag-retaliate sa kanya? Wala siyang nagawang anuman sa akin. At baka itong resolusyon nito na aproban sa Kamara maging dahilan ni Speaker at ni Justice Secretary paano ko babaliwalain ang pinanggagalingan ng pondo ng DOJ. It's not merely a resolution but a bill. Parang isang batas na magbibigay ng isang batas para makipag-cooperate tayo sa ICC. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.